Hinala ng Pangulong Aquino sa affidavit na inilabas ni Janet Lim Napoles. Hinala ng Pangulo posibleng may iba pang personalidad ang nakipag-ugnayan sa negosyante para hindi ito madiin sa kaso. Para sa detalye, narito ang ulat ni Rocky Ignacio. Hindi natinag si Pangulo Aquino sa umano'y kumpletong affidavit na itinuturong mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles na isinumite sa Department of Justice. Duda kasi ang Pangulo na tila may kumikilos para palabuin ang investigasyon. Sangkot kasi umano sa anomalyang mahigit 100 mambabatas. Sinabit niyang unang listahan sa amin sa Senador, 14. Sinabit niyang pangalawang listahan, 11, yung 14 minus 3. Okay. Si Luis, sabi niya, nakuha niya impormasyon galing kay Napoles. So, alam mo nung a few years ago, meron yung character sa ating showbiz na parating nagsasabing, ano ba naman kuya? O dito siguro, ano ba naman natin? Alin ba talaga dito? Is it 25? Is it 14? Is it 11? Pero, be that as it may, no? Sinabi ko naman sa inyo from the start. Bukas tayo sa posibilidad na ang ginagawa lang giluhin yung storya, no? Habang dumadami yung imbestigahan natin, dulo kaka-imbestiga, na time's up na tayo, hindi na nasampa yung kaso at baka yun na strategy. Kabilang kasi sa listahan ni Napoles ang ilang cabinet members na sina Budget Secretary Butch Abad at Agriculture Secretary Proceso Alcala. Bottom line, kung ikaw magnanakaw, gusto mo itago. Walang ginawa si Secretary Abad kung hindi ilantad yung proseso ng paano magbabudget, paano ginagastos. So, imbis na palakihin niya yung pie na pwede niyang pagkunan, tila pinahirapan pa niya kung ang ambisyon niya ay magnakaw. Okay? And again, a lot of this, some of my ideas were mine, pero most of these ideas on how to make the budget more responsive to people's incomes from him. Tapos kay Secretary Alcala, yung, alam naman niya na infrastructure, agriculture, tourism, ang mga priorities natin sa low-lying fruit. No? And again, we are investigating certain things that have happened in DA. Pero at this point in time, I cannot see where there is direct involvement by Secretary Alcala in areas that are questionable. No, mas yung ang dami nung pagpasok mo, halos wala kang dinalang bagong mga muka. Hinabol mo na promote from the ranks. Mm-hmm. At lumalabas ngayon, meron mga iba na promoted from the ranks na nung tumaas, lalo talaga nagsamantala. At yun ang hinahabol namin. Nauna na iginit ng Malacanang na sadyang idinadamay umano ang mga nasa paligid ng Pangulo para umano lituhin ang publiko. May isang issue pa pinipilit siya ng palakihin ngayon, Tres Marias. Parang masakit doon. Tama yung sinabi ng isang binanggit doon eh. Matagal-tagal na siya nag-resign. So hindi man lang ma-check na wala na siya sa gobyerno. No? Tapos sinasabi currently. Yeah. So ulit, ang daming kwento ginagawa. Sinabi ko naman sa inyo nung araw pa, meron nga isang natin politiko na nag-coin nung expression na kung hindi mo kayang bumango, pabahuin mo lahat. Magkagayunman ang matibay na ebidensya pa rin anya ang magdadala sa katotohanan. Dati, parang kinamumuhian si Ms. Napoles. Ngayon, pag nagsalita siya, para bang totoong-totoo ang sinasabi. Paano kaya nangyari yun? No? Tsaka, hindi kaya mas nasa interest ka ang kwento, patagalin ang proseso. At baka naman dumating ang panahon, madaan sa limot. Yun, parang yun, may nagsabi na rin sa kanya, habang tumatagal to, gumaganda sa iyo, buwabawas yung muhi ng tao sa iyo. Ngayon, kung tayo naman ipapatulan natin yung panliligaw niya, nasa atin na yun. Basta kami, hanapin ang ebidensya at kung may ginawa, mahahanap yan, nandiyan suficiente ebidensya, isang pa yung kakulang kaso. Simple-simple lang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.